Grabe ang pasabog ni Kaufman, ha. Palakpakan. Ay, grabe, ha. Sobrang galing ni Kaufman po, mga kababayan. At talaga nga naman, huy. Alam mo, ha, yung mga bumabati ko sa kanya, siguro nagulat din dahil malupit po ang kanyang sinabi. At talaga namang kung makikita mo, talagang handang-handa. At dito mo makikita yung tikas ni Kaufman kasi sinagot niya ang lahat ng akusasyon ng prosecutor. Kanina nga po, mga kababayan, nagkaroon na po ng unang confirmation o hearing po dito sa issue ng di umano daw ay EJK daw ni Pangulong Duterte o yung tinatawag na Davao Death Squad. Ngayon ko lang napagtanto na kaya naman pala gusto nilang dalhin sa dahig kasi puro bobo mga nandun. Gago! Kasi alam nyo, mga kababayan, kanina sabi ko, nung pinakikinggan ko yung mga salita at lengguwahe ng mga nagpo-prosecute kay Pangulong Duterte, sabi ko, ano ba ito mga ito? Tanga ba ito mga ito? Abogado ba ito? Oh, talagang they are just appealing sa emotion. Gago! Kala ko nga kaganina, lalabas si Soto dun eh. Kasi ganyan si Soto eh. Political na political yung galawan ng mga prosecutor nila. Para bagang hindi mga abogado. Nakakaano lang, ano? Bakit ganun, ano? Abogado naman ito mga ito, pero tila parang mga, yung kanilang argumento, para lang talagang appealing to propaganda, appealing to emotion, hindi evidence-based. Kasi kung evidence ka, abay may pinresinta ka na kaagad. Kaya lang yung mga sinasabi nila, mga argumento nila, ang binibitawan nila tungkol daw sa mga sinabi ni Pangulong Duterte. At yung mga sinabi naman ni Pangulong Duterte na binanggit nila ay putol-putol. Gago! Hindi para bagang ganito yung mga media, alam mo naman yung media nung panahon ni Duterte. At saka alam mo naman ang media sa atin, puro mga bayaran niya mga yan, mga prostitute siya mga yan Dinaig pa niya ng mga pokpok Kasi ang mga pokpok hindi kumakain ng suka. Paano mo nalaman Banat Bay? Bakit? May nakita ka bang pokpok dyan sa karsada kumakain ng suka? Hindi, wala, di ba? Pero yung mga media natin, natapalan lang ng pera, kumakain na ng suka. Yung dati baganti na kanilang binabanata na si Marcos, abay ngayon kamping-kampi sila para lang durugin ng mga Duterte. Yan ang tawag na kain suka talaga. Usong-uso ngayon yan, hindi lang mga politiko, hindi lang si BBM ang kain suka, hindi lang sila Leni Robredo, Pati mga media, ganun din Kasi nga ngayon, ang ginamit ho nitong mga nag-aakusa kay Pangulong Duterte, yung mga putol-putol na ibinabalita ng media. Hindi yung kumpleto. At kaya nga ho, tablado sila dito kay, walang iba kung hindi dito kay Kaufman. Nakakatawa lang kasi, para bagang, ewan ko, pakinggan natin papakinggan natin at ipapaliwanag natin sa lengguwaheng maiintindihan natin kung ano ba yung sinasabi ni Kaufman. Kasi ito si Kaufman parang parang European ka ba? Obvious ba? Hindi kasi pag nagsalita siya, napakalalim ng kanyang English. Actually, hindi naman ganun kalalim. Pero, ano po yun? Masyadong mabilis magsalita, slang ika nga siya magsalita. Kaya minsan mahirap din maintindihan. Totoo naman, mahirap naman talaga intindihin. Aside sa minsan, talagang tayo mga Pilipino, dumudugong ilong natin pag medyo malalim na English. Aminado naman tayo dyan Hindi naman po tayo pretender. Hindi naman po tayo nagmamagaling. Hindi naman po tayo pero alam mo yung paggaganyan ng mga malalalim na English, dapat talagang aralin natin yan. Na talaga namang alamin natin kung ano ba ang sinasabi ni Kaufman. At ayan po, inaral natin at ipapaliwanag ko sa inyo sa lingwaheng maiintindihan ninyo.
sa lingwaheng mauunawaan ninyo. Para naman makita ninyo yung kanyang argumento. Kasi yung kanyang argumento actually, para bagang hindi prepared speech. Para bagang talagang sinagot niya punto by punto yung akusasyon nitong kabilang panig. 'Di ba? At sabi ko nung nakita ko itong maman, matalino ito, magaling ito. Kasi kung ibang mga nagmamagaling yan, yung magaling mag-Ingles, magaling sa jargon ng law, mga lawyer, iibahin niya. Pero sa kanya, punto by punto, ang linaw. Yung accent lang niya hindi malinaw. Hindi, totoo naman. Yung accent niya talagang accent European eh. Di ba? Syempre, wala tayong magagawa. Ganun talaga siya. Doon siya pinanganak eh. Kaya, i-explain mo natin. Okay? Pakinggan po natin. Maganda ho ito at nakakuha natin itong video nito kay ating senador. Maksum si Eric Mata, si Dr. Eric Mata, ang isa sa sayang sana kung naging senador ito. Matikas din ito eh. Lalo na pagdating mo sa ewan ko nga, hindi ko nga maintindihan eh. Dapat talaga merong doktor, merong health profession na maging senador para mas mauunawaan yung mga batas na kailangan ipasa na concerning the health of the Filipino people. Kasi alam nyo, sa Pilipinas hindi tayo ganun ka-concern. Ang problema, hindi na nga maganda yung health system natin. Wala pa tayong mga batas na nagtutulak na maging healthy ang mga Pilipino. Napaka-importante ho kasi niyan. Kaya napakaganda sana kung nanalo at hindi dinaya ng, ewan ko kung sino ba nandaya. By the way, highway ito lagi natin sinasabi ito. Isang bagay lang magpapatalo kay VP Sara Duterte. Pag tumakbo si Comelec Chairman George Garcia. Gago! Siya lang ang kayang tumalo kay VP Sara Duterte. Wala nang iba. Gago! Kaya talaga bantayan natin ng Comelec. Ako nga talaga, hingi natin na mag-resign na yan eh. Hindi kasi totoo to, walang biro Yun lang talaga, may ano kasi yun, lugi ka dun eh. Bakit? Kahit talo ka, pwede ka ipanalo. Pwede kang gawing congressman, kahit talo ka. Tignan mo sila Abante. Sino pa? Yung party list ng mga komunista. Di ba? Dinisqualify yung Duterte youth na nag-number 1. Para lang makapasok yung komunista. Kaya talagang si Comelec chairman lang, George Garcia, ang tatalo kay VP Sara Duterte. Gago! Pakinggan na natin. And I thank Mr. Tuyan for his intervention. But I feel that I ought to remind him that this is a court of law Yon. which decides matters on the basis of evidence, Yon. not on the basis of political demagoguery, Yon. and not on the basis of a desire to effect regime change despite the democratic will. Yan muna unang punto. Ebidensya, hindi politika. Sabi nga ni Kaufman, di ba? Korte ito, ebidensya ang basihan, hindi drama o propaganda. Which is, yan kasi yung kanilang yung talagang, alam mo yun, parang tama talaga siya. Yun yung una ko na-observe. Bakit yung, yung prosecutor, para bagang ang kanilang diskarte, based on feelings, not based on evidence. Di ba? Pansinin nyo, ako sigurado, hindi lang ako nakapansin, maraming matatalino dyan. Di ba? Hindi ho, hindi ho tungkol sa ebidensya ang pinresinta. Kung hindi puro drama, propaganda, di ba? Para, alam mo yun, para kang sabi ko nga, ano ba ito? Facebook ba ito? Labanan ba ito ng post? Labanan ba ito ng social media? Kasi gano'n na nangyayari. At alam mo, hindi, sabi ko nga di ba, bakit meron isang nagsabi doon na prosecutor na parang sinabi daw ni Duterte na DDS siya. Siya daw ang DDS, yung Davao Death Squad. Yun na yun. Yun na ebidensya nila. Pag-amin daw ni Duterte na Davao Death Squad, siya daw yun.
At pag-amin pa din daw doon sa Senado na kung saan sinabi niya na ako yan at walang pulis dyan, puro gangster yan. Yun na daw ang ebidensya. Gago! Sabi ko nga, hindi naman niya inaming pumatay siya. Hindi naman niya inamin, ako ang pumatay dito kay ganito. Ako ang pumatay. Kaya nga paulit-ulit niya sinasabi, di ba, crime is personal eh. Hindi pa pwedeng pangkalahatan. Hindi ko pa pwedeng sabihin na ako'y akusahan ninyo at sabihin kong ako ay mamamatay tao sa mga kriminal. Ako mamamatay tao sa mga durugista. Hindi nyo ko pwede ikulong doon. Alam mo yun, dali mo ako sa korte. Judge, si Banat Bayda, mamamatay tao yan, no? Ng mga kriminal. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Ang una kagad tatanong, sino pinatay niya? Paano niya pinatay? May ebidensya ka ba na siya talaga ang kumitil ng buhay nito? Ganun ang korte. Hindi pa pwedeng, wala lang, sinabi lang niya, trip lang niya. Kaya nga, alam mo, sabi ko nga, si Pangulong Duterte talaga kasi hyperbole nga, sabi nga ni Atty. Panelo. Kaya lang kasi kaya niya sinabi yun. Kasi tinatanong ko sa sarili ko, ba't kaya niya sinabi yun? Kasi nga abogado si Pangulong Duterte. At dating prosecutor si Pangulong Duterte. So you cannot accuse a person of killing the criminals per se. Hindi pa pwede yun. Kailangan may pangalan, saan ginawa yung krimen, ano ginamit na ano. Kailangan mong patunayan yan. By saying na ako ang pumatay sa lahat ng kriminal, hindi ibig sabihin makukulong ka nun. Kailangan patunayan ng kusino man, gobyerno man, policeman, o kamag-anak ng mga namatayan. Hindi pa pwede. Tingnan nyo na, inamin. Inamin niya, DDS siya. Hindi pa pwedeng gayon yun. Ano ngayon kung inamin niya DDS? May inamin ba siya na pinatay ko si Juan de la Cruz? Si Juan de la Cruz, ang ginawa ko dito, ganito, ganito, ganito. Ginawa ko yan sa ganitong araw, ginawa ko yan at ginamitan ko yan ng kutsilyo. Dapat ganun. Hindi eh. Pinagtitripan kayo ni Pangulong Duterte na DDS siya, ganyan-ganyan. Tapos walang kasamang pulis, puro gangster lang. Pinangalanan nyo ba yung gangster? Hindi. Anong ebidensya nyo? Yung sinabi niya. Kaya nga, alam mo, hindi ako abogado, pero hindi man ako tanga. Kasi marami ako nakakausap na abogado. Talang lalo na yung tatay ko. Diba? Personal yan. Hindi pwedeng yan. Pang general statement. Pinatay ko si ganit. Pinatay ko ang mga tarantado. Yun. Sino yung tarantado? O kaya, pumatay ako ng bayot. Sino yung bayot na yun? O pumatay ako ng bobo. Ako yun. Ay, hindi. Hindi kayo yun. Kung bobo kayo. Hindi pa pwedeng gayon. Ituloy natin. And certainly not on the basis of statements made by Ombudsman Jesus Crispin Remula, who professed that domestic justice will be denied, according to Mr. Butuyan, because of the lack of forensic reports and police reports. Now, I don't know which case Mr. Butuyan's metaphorical ship sailed into, but he clearly hasn't read the evidence. Whilst he was speaking, we examined the evidence, and out of that evidence we found at least 35 reports substantiating 49 of the incidents which are mentioned in the document containing the charges. Your Honours, Rodrigo Duterte was... May doon sa 49 na incident, may 35 na reports na sumusuporta doon sa 49 incidents. Pero puro kwento lang. 'Di ba? Hindi yung wala hong talagang
Kaya nga yung sinasabi niya dito, yung lalaking Pilipino na ewan ko kung saan bansa ba siya nag-aral yun. Hindi kaya sa ano yun? Ay, wag mo naman ganyan banat bay. Munti ka ko na mabanggit yung eskwelahan ni Auntie Claire. Baka pareho sila ng pinag-aralan ni Auntie Claire. Kasi hindi pwede talaga eh. And will always remain a unique phenomenon. His style of statesmanship was novel and unpalatable to many. His expletives and hyperbole grated, while his honesty and wild popularity irritated. He spoke openly, from the heart, sincerely and truthfully. And what a contrast between him and his successor in the Malacanang. For President Rudy, his word was his word, and the people knew it. For President Bongbong, Yako, his word is for the wind. nako po, patay. Ayan na. Bumanat na si Kaufman. Ano daw si Bongbong? Yung kanyang salita, hangin. The people will not forget it. Let me remind everyone of the Yes. letter which President Ferdinand Marcos Jr. Yan. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape, or form. Well, as we know, he failed to keep that promise. So dito, importante rin ito, yung bang sabihin ng presidente na he will not cooperate with the ICC. Napaka-importante niyan. So, bakit nandiyan si Pangulong Duterte? If Marcos, the President of the Philippines, said that, na hindi siya makiki-coordinate with the ICC. Rodrigo Duterte was unconstitutionally hijacked and unceremoniously hauled off to The Hague. Yan, importante. Yan yung punto. Ang galing talaga nito ni Kaufman, kaya yung mga bumabanat dito kay Kaufman, putang ina nyo. Putang ina nyo talaga. Tama eh. Perfect eh. Perfect yung sinabi ni Pangulong Duterte. Perfect yung sinabi ni BP Sara Duterte. Perfect yung sinasabi ngayon nitong abogado na ito. Na sinasabi niya, talagang kinidnap. Kasi yung Pangulo ng Pilipinas sinabing hindi tutulong. Kung hindi tutulong, it means ito ay walang kagagawa ng gobyerno. O anong ginawa? Ba't dinala dyan? O ibig sabihin, unlawful yung pagkadala. Diba? Ang linaw niyan eh. And when called upon to defend his master's actions and the said letter at a Senate committee hearing, the then Secretary for Justice, Yeah. once again Mr. Jesus Crispin Remula, persisted with the same dishonest theme. And I quote his words, "We did not assist the ICC. We continue with the very tenor of the letter that we did not assist the ICC and we did not have any contact with them." So he said. But with a document emanating from the prosecution team opposite and disclosed to us a mere week ago, not as information material to the preparation of our defence, but as exonerating evidence, we can now substantiate what we have suspected for a long time. Yan. The document comprises a transcript of a telephone call. Yan, naku po, patay tayo. Ito, malupit. May telephone call ng transcript. Ito yung pasabog. Diba? May binanggit na secret recording. Okay? Na inilagay sa transcript. Ano yon? Sige, Kaufman, banatan mo. Covertly recorded between four parties. Covertly. Ano ibig sabihin ng covertly? Sa mga magaling mag-English dyan, paliwanag yun na. Di ba? Covertly recorded, itinago yung pag-record. Secret recording. Who cannot be mentioned in public, and one of these parties was boasting about how So, apat daw sila, ha? Merong isang sinulat na nila yung transcript ng usapan
At nagyayabang daw ito. Ano yung pinagyayabang? Pinapagyabang na meron siyang parte. Oh. He was acting as the silent partner of President BBM, Nako, managing a scheme Nako. to funnel witnesses to this Nako. court, while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. so yun ha, transcript ng isang phone call na covertly o tinagong patagong recording. May 4 na tao sa usapan, hindi pinangalanan yan. Isa sa kanila ay nagyayabang na siya daw ang silent partner sa umano'y scheme para magdala ng witnesses sa ICC habang pinoprotektahan si Marcos. Oh, nako po, patay tayo dyan. So it is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Yon. Rodrigo Duterte Ayan. and his legacy. Yes, Mr. Deputy Prosecutor, I used Doon daw yon, may planong in-neutralize si Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin ng neutralize? Dito, inamin, dun sa transcript na yon, baka sabihin ng iba, bakit di sinabi kung ano yun? Kasi nga, bilin yun nung judge dito na wag kayo muna magpapangalan dito ng mga tao. Sinabi dyan witness man o resource person man, wag muna yung papangalanan. Pero pagka ganyan kasi, sinasagmit yan. Okay? Pero kasi alam nilang may media, so publicly wag mo munang babanggitin dyan. Okay? Sa ano daw yung pinag-usapan? Okay? Ang pinag-usapan daw nila nung 4 na tao na yon ay in-neutralize si Duterte. Ano ibig sabihin nun? Para pahinain si Pangulong Duterte at ang kanyang legasiya. At ang gagawin ay ito. So, sa madaling salita, it is not really para panagutin si Pangulong Duterte. The reason kaya talaga dinala si Pangulong Duterte is political, para in-neutralize si Duterte. Naintindihan natin? Ibig sabihin, siraan politically. Ganon ang gawin. Oh, tuloy. that legendary word, neutralize, so central and so essential to your case theory, because you know just as well as me that I'm using the term metaphorically. And now I turn to the substance of the charges, but before I do, a word or two about the geopolitical context. Yun yung halimbawa na parang sinasabi niya, hindi, kasi pag sinabi mo kasi neutralize, ang ibig sabihin nun, patayin Okay? Literal. Pero yung not literal, yung siraan yung tao. Yung kanyang legasiya, siraan yung pangalan, para mawala sa laro ng politika. Yun ang dahilan ng ibig sabihin ng neutralize. So para bagang sinasabi niya dito, yun din ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Pag siya nagsalita, hindi ibig sabihin literal. Ang ibig lang sabihin, kung sinasabi niyang in-neutralize o patayin ng mga kriminal, may lalim. Hindi lang, basta nakakita ang kriminal, pang, patay. Hindi ganun. Merong merong mas malalim pang, ano ba yung context nung patayin? Yun yung sinasabi dito. Na mismong si Marcos din, ginagamit din daw yan through the document na meron siyang document ng transcript ng usapan nila nung 4 na tao. Yung silent partner daw ni Bongbong Marcos. The scourge of illegal narcotics is not unique to the Philippines. As we all know, it afflicts Latin America, where I can name 3 countries where the death rate at the hands of vigilantes and law enforcement agents per capita population is higher than it ever was under Duterte. And as you should know, and you will hear from the prosecution, at any rate, the Philippines as a country is uniquely positioned to act as a transit hub for the trafficking of narcotics emanating from the cartels in China. And with or without Duterte, so we argue, the death rate would have kept on rising. Indeed,
as we will prove with statistics and reports, the death rate flowing from narcotics-related crime actually increased after Rodrigo Duterte left power. And where, I ask you, has the International Criminal Court been since? Now, Grabe yun, ano? Ha? Ulitin natin para maintindihan natin. without Duterte, so we argue, the death rate would have kept on rising. Indeed, as we will prove with statistics and reports, Ayan, we will prove, papatunayan daw na talagang tumaas after ni Pangulong Duterte. the death rate flowing from narcotics-related crime actually increased after Rodrigo Duterte. Oh, yung death rate. Kasi para bagang sinasabi niya dito, sinabi niyo maraming namatay sa war. Sabi pa niya dito, we will prove to you through records, statistics, na mas marami pang namatay after ni Pangulong Duterte. Di ba? Left power. And where, I ask you, has the International Criminal Court been since? Now, Asan daw ba itong ICC? Oh. Ano ba? Kasi mas marami nga namatay dito sa panahon daw ni Marcos. O asan daw ba kayo? a colleague of the victim's representatives sitting opposite, a certain self-styled legal assistant to ICC counsel, rose up and famously stated in one of her many voluble interviews to the media Ito yung si Epal, yung malaking bunganga. that Rodrigo Duterte conducted not a war on the poor, I ask you? If Sabi niya, meron isang Epal na putang ina. Ay, walang ganun. Yung malaking bunganga na nagmamagaling kaysa daw nag-a-assist ng mga witness na sinabing ang laban daw ni Duterte do sa war on but on the poor. Diba?